kumikita yung beer house, sara niyo na lang po. Paano tayo kukuha ng pang-araw-araw natin, ha? Eh di ikaw magbigay ng panggastos dito. Saan mo ba? Habang nag-uusap sa loob ng bahay, kinausap ni Ponggay ang kanyang tiyahin at nagbigay ng suhestyon kung hindi na kumikita ang kanilang beer house, mas mabuti nang isara ito. Ngunit agad nag-init ang ulo ng kanyang tiyahin. Para dito, iyon lamang ang tanging pinagkukunan nila ng pera at wala naman silang ibang inaasahan. Dagdag pa niya, dahil pulis na si Ponggay, mas mabuti siguro kung mag-ambag na ito sa gastusin ng bahay. Samantala, abot langit ang lungkot ni Enteng habang umiiyak. Hindi niya matanggap na kailangan na nilang maghiwa-hiwalay ni Tanggol. Para sa kanya, hindi niya inakalang darating ang ganitong oras, lalo na matapos masawi si Oweng. Ngunit buo na ang desisyon ni Tanggol. Hindi na niya kakayanin kung may isa pa siyang kaibigan na madadamay at mawawala. Nagpasalamat ang isa sa mga kaibigan ni Tanggol at nagbilin na magdoble ingat ito. Si Paeng ay lumapit at pinangako na hihintayin niya ang pagbabalik ni Tanggol. Sa gitna ng tensyon, walang nasabi si Fatima kundi niyakap si Tanggol ng mahigpit. Bakas ang matinding pag-aalala. Sa kabilang banda, nagkaroon ng pag-uusap sina Rigor at Divina. Pinagdudahan ni Rigor si Divina, baka bigla nitong tablahin ang mga gerero at pumanig kay Tanggol. Ngunit may kumpiyansang sumagot si Divina. Ipinaalam na hindi niya isasakripisyo ang kanyang negosyo at sariling interes para lamang kay Tanggol. Maya-maya, dumating si Divina sa pinagtataguan ni na Tanggol. Kaagad nakaramdam ng kaba si Paeng at binalaan si Tanggol na maaaring may masamang mangyari. Subalit mariing sagot ni Tanggol, imposible siyang lokohin ni Divina. Alam nilang pareho kung gaano kamahalang piyansa, lalo na sa laki ng kasong kinasangkutan ni Divina. Ngunit biglang naglabas ng baril si Divina at itinutok kay Tanggol. Mariing ipinaalam na uunahin niya ang sariling kaligtasan. Mabilis na dumating ang mga pulis at napaligiran ang grupo ni Tanggol. Walang takot na hinablot ni Tanggol ang baril ni Divina at siya naman ang nagtutok dito. Malakas ang kanyang tinig. Kung may magpapaputok, idadamay niya si Divina. Nagbigay ng ultimatum si Hector, 3 segundo upang sumuko si Tanggol. Ngunit bago pa matapos ang pagbibilang, mabilis na nagpaputok si Tanggol at nagsimula ang matinding palitan ng putok sa magkabilang panig. Habang humahaba ang putukan, inutusan ni Tanggol sina Paeng at Fatima na tumakas na. Pinakita ni Tanggol ang kanyang determinasyon, siya na lamang ang haharap sa labanan. Walang pag-aalinlangan, sinalubong niya ang mga pulis kahit pa alam niyang maaaring ikapahamak niya ito. Sa gitna ng gulo, nagharap sina Tanggol at Hector. Mabilis na dinaganan ni Hector si Tanggol at sunod-sunod na binugbog ito. Nakahanap naman ng pagkakataon si Tanggol at nakabawi. Binuhat at binagsak niya si Hector sa sahig. Ngunit mabilis ding nakabangon si Hector at tinulak si Tanggol sa pader. Hindi nagpatinag si Hector. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok si Tanggol na hirap ng lumaban. Sa huli, napahiga si Tanggol sa sahig. Halos wala ng lakas para gumanti. Habang nakahandusay, bumuelo si Hector. Kumuha ito ng matigas na kahoy at malakas na ipinalo sa likod ni Tanggol. Hindi na tuluyang makatayo si Tanggol. Sinundan pa ito ng mga mabibigat na suntok ni Hector, tuluyang ginigiba ang lakas ni Tanggol. Sa kabuuan, ipinakita ng mga pangyayari ang lalim ng sakripisyo at bigat ng pasya na kailangan harapin ni Tanggol. Habang pinipilit niyang protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan, dumating ang puntong kailangan niyang mag-isa upang harapin ang panganib. Sa kabila ng pag-aalala ni Paeng, Fatima at Enteng, pinili niyang akuin ang lahat ng laban upang hindi na may iba pang madamay. Gayon din, naging malinaw ang kasakiman at pagtataksil ni Divina na nagpatunay na sa mundo ng kanilang galawan.
Madalas inuuna ang sariling interes kaysa sa pagkakaibigan o pagkakapatiran. Pinakita rin ng labanan kay Hector ang kahinaan at limitasyon ni Tanggol bilang tao, na kahit gaano siya katatag, darating ang oras na matatalo rin siya sa pisikal na laban. Sa huli, ang eksena ay nagsilbing matinding pagsubok para kay Tanggol. Hindi lamang laban sa kalaban, kundi laban sa sarili niyang takot at kahinaan. Nag-iwan ito ng mabigat na tanong kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ang kanyang prinsipyo, lalo na kung kapalit nito ang sariling buhay. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood